Good morning po sa bawat isa. At tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating po Panginoon. At tayo po ay magbigay ng pagmurit, pasasalamat sa ating nag-iisang tunay na Diyos. Amen? Amen. Welcome po sa ating church, TIC Filipino Ministry. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We deserve all the glory and all the praises. Amen? Amen. Let us pray. Let us acknowledge the presence of God in our lives. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin, O Diyos, sa umaga po, Panginoon. Tunay ka nga po mabuti sa amin po, mga buhay. Tunay ka nga po, O Diyos, na Ikaw ang aming kagalakan, Ikaw ang aming kagalingan, at Ikaw ang aming kaligtasan. Nawa, Panginoon, ayan, kung maranasan namin ang iyong goodness and your mercy and grace, O God, sa umaga ito, Panginoon. Makamit ka namin today, Father God. We worship you, O Lord, in spirit and in truth. Let our eyes focus on you, O God. As we sing praises, as we listen to your word, as we lift up your name in this place, be you glorified in our service today, Lord. And all glory belongs to you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. Our call to worship reading for today is taken from the book of Psalm 22, verse 27 to 28. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. Amen? Amen. Hallelujah! Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Amen? And we will continue to live by faith and not by sight. Let's sing one day.
your name. Lord, we declare your name over every heart and mind in this place of your hands. We speak your name to our family. Ano man ang condition ng aming katawan ngayon, Panginoon. There is power in the name of Jesus. Amen. Your name above every name. We bless
nga po kayo ay banal, kayo ay mabuti, kayo ang Diyos na nagpala at patuloy pong kumakalinga sa amin. Kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos, patuloy na nagpapasakop, patuloy pong humihiling na kami pagharian, pangunahan. At sa iyo, Panginoon, aming patuloy na itinataas ang aming bayan ng Pilipinas na iyo nga pong kaawaan at kahabagan, O Diyos. Kayo ang Diyos na maglagay, Panginoon, ng mga righteous leaders, O Lord. Patuloy po na dalangin, O Diyos, ang pangangaral, pagpapahayag ng iyong salita ay maganap sa lahat ng dako, Panginoon, ng aming bayan. Lalo na, Panginoon, doon sa mga nanunungkulan. Dinadalangin namin din, O Diyos, ang patuloy na pananatiling malaya ng Taiwan, ang pangangaral na iyong salita, ang pamumuhay na mapayapa ng mga tao. Patuloy din dalangin, Panginoon, ang mga kapatiran na narito, ang aming mga mahal sa buhay na iyo nga pong kalingain, katagpuin. Nawa, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng aming pagtitipon ng banal na Espiritu ay patuloy pong kumilos. Ang aming magkaroon ng kalayaan, Panginoon. Kalayaan sa lahat, Panginoon, ng tali na ginagawa ng kaaway o ng mga pasaning, O Diyos, sa buhay. Patuloy din dalangin, O Diyos, na iyong salita'y may pangaral ng malaya, makatotohanan at banal sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Our scripture reading for this morning can be read in Genesis chapter 1, verse 26 to 28. 26, then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over the earth, and over all the creatures that move along the ground." 27, so God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. 28, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground." And another one is in Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. The word. Thanks to God. Good morning. Umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nasa online, good morning. Nawa ay patuloy tayong tagpuin ng Panginoon sa panahon na ito na nagbabago-bago ang weather. Tanging ang Diyos lamang ang hindi nagbabago. Amen. At siya lang magandang mag-stay forever. Amen. Kaya kayo, Lord, forever tayo. Wala man tayo forever dito sa lupa, tayo forever tayo kay Lord. Amen. Okay. Panandalian po tayo, no? Magbe-break. Tapos na po tayo sa Book of Ruth. And bago tayo dumako sa Book of Esther, next natin series, babalik tayo sa purpose ng Lord o layunin ng Diyos. No? At sa panahon na ito,
May mga nagtatanong, pero hindi naman ata kayo kasama sa nagtatanong. May nakapagtanong, tayo ba ay nabubuhay para magpakayaman lamang? Yan. Diba? No? Ang salita ng Diyos ay marami po ang sinasabi patungkol sa yaman at patungkol sa pamumuhay na praktikal dito sa lupa. Familiar tayo sa verse na, for what profit is it to man if he gains the whole world and loses his own soul? No? And somehow yung verse na yon ay nagiging inspiration ng iba na manatili sa kanilang pamumuhay, no? Kasi what profit is it to a man if he gains the whole world? No? So may ganun kaisipan na manatili na lang ako kasi wala namang profit to gain the whole world, no? Or na yumaman ka, no? Sa Ecclesiastes 6 verse 2, sa aklat ng Ecclesiastes, tinuturo siya na ang Panginoon ay nagbibigay yaman at ang Panginoon ay nagpapala. Sabi doon sa Ecclesiastes 6 verse 2, isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan at karangalan, labis-labis siya sa lahat ng kailangan. Sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahan dulot ng mga bagay na ito bago sa iba ang nakinabang. Nangyayari yun, no? Siguro, kung meron tayong kilala, ako ay meron nalaman na ganoon, na nagtamasa at nagplano sa buhay, it's happened na yung kanyang kapatid ay nakasakay ko sa eroplano papunta doon sa Tacloban, panahon na pabalik-balik ako doon sa Yolanda area. Okay? So, ang kinuwento nung mama na yon ay yung kanyang ate na naging matagumpay sa buhay. Napag-aral niya lahat ng kanyang mga kapatid. At nung panahon na iniisip niya na i-enjoy na niya yung kanyang buhay, nag-retire at nagpaplano na niya i-enjoy yung kanyang mga naipon, no? Ay nagkasakit siya. Nung kami ay bago lumipad, no, yung eroplano, may tumawag doon sa mama at yung mama ay napaiyak sapagkat yung ate pala niya ay binawian na ng buhay doon sa ospital. At sino yung makikinabang doon sa napag-ipunan ng kanyang ate, mas malamang sila na naiwan. Okay. Sa Timothy 6:17, may purpose yung yaman. Sabi rito, sabihin mo sa mayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanan, di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Sa English, maganda yun na binibigyan ng Diyos tayo ng yaman for our enjoyment. At yung word na enjoyment, masayaan yung mga tao doon. Lalo na pag binabasa yung part na Ecclesiastes, to enjoy life. Na huwag ka lamang magtrabaho, mag-enjoy ka rin naman. No? At maaaring sabihin na, basta tapos na, mag-enjoy na tayo. At tinuturo yun ng salita ng Diyos na hindi lamang tayo nabubuhay para maghanap buhay. Ito pa yung pangalawang tanong. Tayo ba ay para lamang kumita ng salapi habang nabubuhay? O tayo ba ay nabubuhay para maghanap buhay? Meron ditong isang article sa Market Watch, February 21, 2023. Sabi nung ade, I will work until I die. I'm 74. Have little money saved and battle medical issues. I want to retire so I can have a few years to enjoy life. Medyo nakakalungkot yun, no? Yung 74 years old na siya,
pero kailangan pa niyang maghanap buhay dahil kaunti lang yung kanyang naipon at siyempre pagtanda, marami ng sakit o karamdaman na mararanasan. At nangangarap siya na yung kanyang maikling panahon ay ma-enjoy niya ang kanyang buhay. No? At punta naman tayo doon sa pagsagot doon sa tanong na yun. At ito yung karaniwang tinutugon doon sa tanong na yun, what profit has the worker from that in which he labors? Ano nga ba yung pakinabang ng isang manggagawa sa kanyang pinagtrabahuan? Ecclesiastes 3. Kaya doon sa Ecclesiastes, maganda yung pagka binabasa natin, sapagkat binabalanse niya ang buhay. At pinapakita niya, hindi ka naghahanap buhay para mabuhay. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. No? Parang hindi ka nabubuhay para kumain. Kumakain ka para mabuhay. Tama ba yung pagkatagalog ito? Ano, nawaan mo ba natin? Di ba? Magkaiba yung nabubuhay ka para kumain. Di ba? At iba rin yung nabubuhay ka para maghanap buhay. Meaning, yung purpose ng life mo ay para lang maghanap buhay, magtrabaho. Hindi naman yun ang tinuturo ng salita ng Diyos, no? At hindi rin tinuturo ng salita ng Diyos na yung tao pagka yumaman ay... Kasi, di ba, uso sa atin yan sa Pilipino. Pagka nanonood tayo, basta ang kontrabida, yung mayaman, yung mahirap ay yung mahirap ang magsasabi ng babangon ako at dudurugin kita. Mga gano'n, di ba? Sanay tayo doon. Kaya mahal na mahal natin yung poverty. Pero alam ko, hindi kayo gano'n. No? Kasi naglakbay nga kayo upang pakita na hindi naman gano'n ang buhay na. Pero nagtatanong ang Ecclesiastes, sabi niya, anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpaguran sa ilalim ng araw? Tapos sa Psalms 127 verse 2 naman, para naman ito sa mga workaholic na hindi na halos matulog, siguro may 3 jobs sa isang araw, no? Walang kabuluhan na kayo bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang mga minamahal. No? Yung tulog pala ay isang regalo rin na mula sa Diyos. No? Amen. Hello dyan sa hindi natutulog na. No? Anyway, ang salita ng Diyos ay tinuturo lamang na hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Yung hanap buhay ay parte ng buhay. Yung pagkain ay parte ng buhay. At hindi rin masama na ikaw ay payamanin ng Diyos. Sapagkat sabi niya doon sa ay merong mga tao na binibigyan niya ng yaman. Okay, so balik tayo doon sa tanong. Yan naman is segue lang para magising kayo sapagkat nag-iiba na yung panahon. So, God's purpose for us, pag-unawa sa pagkalikha ng tao, nais kong bumalik tayo doon sa beginning, sa simula. Sabi dito, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gawin siyang kalarawan natin, siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. No? So, ito po yung sa simula ng pagkalikha ng tao. Doon, makikita natin na may parte ang
paggawa, no, o paghanap buhay, pagtatrabaho doon sa simula pa lamang nung tayo po ay nilikha. Okay. So, tingnan mo natin ang ilang katotohanan doon. Nilikha ng Diyos ang tao. Yan pinaka-basic yun sa atin. No? Dito tayo po'y naniniwala na nanampalataya na walang sino man sa atin ang aksidente. Amen. Hindi ho tayo aksidente. No? Kung pinalaki ka na sinasabi na ikaw ay aksidente, ay hindi po yun. Sa sinapupunan pa lamang ng ating nanay ay kumikilos na ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya sabi rito, lalangin natin ang tao. At dito ho makikita natin, meron pang meeting na nagawa. Kakaiba po ang paglikha sa tao sapagkat nung lumikha ang Diyos, karaniwan ay nagsasalita lamang ang Diyos. At pagsalita niya, nalilikha ang mga bagay. Pero iba ang tao. Nagkaroon muna sila ng pulong at ginawa siya sa kanyang larawan at ginawa siya na mayroong gawain. Yun yung mamamahala. At nung si Apostol Pablo ay nangangaral sa Areopagus doon sa Book of Acts kung saan ang mga kausap niya ay mga philosopher. At sabi nila, yung mga philosopher daw ay medyo mataas na antas ng mga marites. Kasi yung Areopagus po, ano na Areopagus? Kasi doon, yung mga philosopher yun no? Doon sa, sa Athens pa yan. Okay. So sila po ay nagtitipon-tipon, nag-uusap-usap ng mga bagong filosofiya, bagong pananaw, mga bagay-bagay sa buhay, no? Kaya nga ang tawag sa kanila ay nag-level up ng marites kasi hindi yung kanilang pag-usap. Pero ganun pa rin. No? Nag-uusap-usap sila ng mga bagay na malayo sa kanilang buhay. Okay. At sabi ni Apostle Paul doon sa mga philosopher, sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Dito po, hindi po tao ang lumilikha sa Diyos, kundi ang Diyos ang lumikha sa tao. Nung sinasabi ni Paul na huwag nating isipin, no? O huwag nilang isipin na inanyuan sa husay at kaisipan ng tao. Ito po yung number one problem sa sa tao na tinalakay doon sa Roma 1 na ang tao na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay paggawa ng tao ayon sa kaisipan kung sino ang Diyos, no? Naninilikha ng tao ang Diyos. At maaari sabihin natin, wala naman akong ginto, wala namang pilak na bato. Pero there are times na ginagawa natin ang Diyos ayon sa ating wangis. Na? Kung galit ka sa isang tao, gusto mo galit din ang Diyos sa kanya. At iba pa, no? Huwag na natin masyadong laliman, no? Baka tayo malunod. Pero ang malinaw ho, tayo po ay nilikha ng Diyos. Tayo po ay nabubuhay, tayo po ay kumikilos. At yung kahalagahan ng ating pagkatao ay hindi batay sa kung ano man yung meron tayo, kundi sino ang lumikha sa atin. Amen. At nawa malinaw mo sa atin yun, no? Na yung mahalaga ako dahil ako ay lumikha ng Diyos. Primarily, yung po yung dapat kong hawak-hawak natin. Okay. Pangalawa, sabi dito, nilikha tayo upang mamahala. Nilikha tayo upang mamahala. Yung mamahala ay minsan translated as rule at minsan ay translated as manage. Mag-manage. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.
At doon sa Psalms 115, tinatanong kung bakit gaano kahalaga sa Diyos ng tao. Ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. No? Itong pamamahala dito sa lupa ay ibinigay sa tao. Sa Psalms 8 verse 6, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. At yung pamamahala o yung pagmamanage o pag-rule, kasama po yan sa pagkalikha sa atin. Pagkalikha sa atin. Alam niyo po, napaka-importante na maunawaan natin na part ng purpose ng God is for us to manage. Mamahala. Sapagkat anumang bagay na hindi pinamahalaan o hindi inayos, ay magiging masukal. Kahit ang garden, no? Pagka pinabayaan yung garden, magiging masukal siya. Hindi siya maganda. Kahit ang bahay na hindi mo tirhan, mas madaling masira, mas madaling magulo, no? Pagka walang namamahala. At ang buhay na hindi napabayaan mo lamang, ang bata na pabayaan mo lamang, no? Na lumaki, ay lalaki naman yan eh. Bahala na siya kung paglaki niya kung sino siya, no? Ay mas malamang magiging problema sapagkat ang Biblia ay tinuturuan tayo na hubugin ang isang anak para matutunan niya kung saan siya pupunta, no? So tayo po ay gumagawa ng release para sa mga anak natin. Gaya nga doon sa pagkaka-describe na ang isang bata ay parang isang palaso, no? Sa Psalms 127, ang isang bata ay parang isang arrow, no? Para sa ano yung palaso? Yung palaso, o arrow, di ba? Yung palaso, sa kamay ng isang namamana, nagkakaroon siya ng direksyon. Diba? Kung saan mo ituro, ay mas malamang doon pupunta yung arrow. Hindi man niya matamaan yung bullseye, pero mas malapit siya sa bullseye. At ganun ang sinasabi sa magulang, no? Na ang mga bata ay parang arrow, no? Parang palaso sa kamay ng isang mga naso. Kung saan mo siya ituro, mas malamang doon siya. Halimbawa, napakasimple lang, di ba? Pagka sinama mo ang pamilya mo sa anumang lugar, mas malamang maa-adapt ng anak mo yung salita, yung kultura, doon sa lugar na yon, kung saan mo siya ginagabay. So, yung pamamahala po o yung pagmamanage, napaka-importante yon, no? Napaka-importante yan. Tingnan mo natin ang ilang mga talata na tumatalakay sa salitang pag-manage. No? Tayo pong lahat ay tinatawag ng mga stewards. Tayo po ay namamahala. Pagka stewards o nagmamanage ka, mas malamang hindi sa iyo ang mga bagay na pinamamahalaan mo. Sa pananampalataya po, tayo pong ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng buhay, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng talento, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng treasure, no? And how we manage it matters. Sabi ni Jesus Christ, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. At yung pagsabi niya yon ay mayroong kaugnayan sa pagbibigay niya ng talento at kung paano na-manage nung mga nakatanggap ng talento ang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Throughout the Bible, makikita natin, no? Yung mga tao na naging mahusay mag-manage ay naging matagumpay. Makikita natin yun kay Isaac, that even in times of famine, he was able to produce 100-fold. Diba? Hindi po aksidente, magtatanim ba ako o hindi, no? But
ginabayan siya ng Panginoon, pero bukod doon sa gabay ng Panginoon, ay yung kanyang parte na pag-manage doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Si Jacob, di ba? Si Jacob ay pinagkatiwalaan na mag-alaga ng mga tupa ng kanyang biyanan. And he was able to manage, di ba? Yung pagpapakain, pati yung pag-inom, meron siyang effort na ginawa, no? At pinagpala siya ng Diyos. Ganon din si Joseph. Nung siya po ay kasambahay ni Potiphar, naging mahusay siyang mag-manage. Hindi niya sinabi, trabaho ko lang ito eh. Sige, basta sila makakain, okay na. No? Basta makasahod ako, okay na. No? O basta makakain ako, okay na. Hindi ganun si Joseph, no? May kita natin doon yung kanyang pagiging excellence, no? Yung pagkilos niya ng pagiging mahusay ay nakatulong upang pagkatiwalaan siya ni Potiphar na maging ng kanyang buong kabahayan. So, pagmamanage, napaka-importante. May kita rin natin si Joseph nung siya po ay inilagay para maging governor ng Egypt. No? Nakita niya, no, nang inilagay siya sa pagiging manager o co-ruler doon sa Egypt, it's a place, hindi lamang ng privilege, but responsibility. Naging responsible siya. O lahat ng ani, mayroong percentage. Hindi lahat ng ani kinain. Di ba? Mayroong tinitira. 7 years na malago, 7 years na malaki yung harvest, hindi lahat pinakain sa tao. Kumbaga, hindi lahat ay naging resibo. Hindi lahat pinadala. No. Medyo relate tayo doon. No? Hindi lahat ay itinaya, kundi naghanda siya sa kinabukasan. No? Naghanda sila kasi pagkatapos ng 7 years of harvest, magkakaroon kasi ng 7 years of famine. At para mangyari yun, kailangan pumasok yung skills ng pag-manage. Pag-manage sa tao, no? Mula yung pag-manage ng pagtatanim, pag-harvest, di ba? Yung pag-iimbakan ng harvest, hindi lang basta, ilagay natin dyan, paano pag umulan, sira. No? Yung paglalagyan noon, at nangangailangan niya ng management skills. No? Hindi niya sinabi, oh Lord, Lord, I will pray now. Yung pag susunod naman, kayo naman ang nagpala sa amin ng 7 years, siguro pagpapalain mo rin kami ng another 7 years. Hindi. Winarning na sila ng Lord, binigyan na sila ano ang mangyayari, and they prepare for it. Amen? Kumbaga parang tayo, di ba? Alam natin na pag dumating tayo sa certain age, hindi na tayo ganun ka-productive. So habang productive tayo, naghahanda tayo doon sa panahon na hindi tayo magiging productive. Amen. Amen po ba ron? Amen. Ganun yung di ba? Pag-manage. And then si Moses, as he led Israel, at tinuruan siya na huwag mong akuin ang lahat ng trabaho. Kasi papatayin mo ang sarili, mamumblema rin yung mga tao. Kasi nakita ng kanyang biyanan na yung mga tao pumipilang maghapon, di ba? Para magpakinggan lang siya. Kasi akala niya, siya si super pastor, lahat gagawin niya. And then natuto siya na mag-delegate. And delegation is part ng management. Amen. Di ba? Amen. So, hindi lahat ay gagawin at bilang pinuno ay ikaw ang gagawa at ikaw ay kikilos. That is part of management.
Kumbaga, kung sa pamilya, may parte tayo sa bawat isa. Isipin natin, what if kung bawat kaparte sa pamilya ay kaparte doon sa pagpapalago at pagpapatatag dahil hindi naman lahat ng panahon ikaw ay may ability na kumita. Yes, God is the one who gives us the ability to gain wealth or to create wealth. Diba? Pero merong timetable. Okay? And then si Daniel, yung kanyang skills also to manage ay nagamit niya hanggang sa naging second siya doon sa emperor o sa pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon. No? So yung management po ay napaka-importante. At dapat bawat isang mananampalataya makita natin na tayo po ay mga stewards at yung stewards ay managers. Sapagkat we are managing yung everything that God gave us. Time, talent, treasures. Amen. Doon din sa New Testament, makikita natin yung parable of the talents, kahit yung pagpapakain ni Jesus Christ sa mga tao. Di ba merong kaayusan? O paupuin ninyo sila. Di ba? Hindi kagad siya gumawa ng himala tapos pinakain niya yung mga tao. Hindi. Gumawa sila ng sistema. Meron 12, hindi siya ang naglalakad, no? Meron siyang mga kasamang mga alagad. At yung mga alagad, tinuruan niya at sinabihan niya na paupuin, grupuhin ng mga tao. Part yun ng pagpamanage. No? Like, ano ba yan, pastor? Magagamit ko ba yan? Yes! Diba? Kung ikaw'y nagtatrabaho, kung ikaw'y nag-aaral, kailangan mong i-manage din yung time mo, yung talent mo, yung kakayanan mo. Nung nagkakaroon ng problema yung church, ng early church, dahil dumarami sila, merong feeding ministry, nanalangin sila, at nagkaroon ng office of the deacons, ng mga helpers. No? At sabi ng mga apostles, mahirap naman na iwan namin yung ministry ng preaching, ng prayer, at kami pa ang haharap dyan sa mga bagay na yan, no? Pagpapakain sa tao, pagtugon sa pangangailangan. Kaya nagkaroon ng mga deacons, 7 deacons. Okay. And then, makikita rin natin doon sa Book of Acts, yes, nagkaroon ng church planting sila Apostle Paul, pero kasama doon yung pagtatatag ng mga leaders. At doon sa leadership na yon ay part doon ay yung pag-manage ng congregation. So, yung pamamahala po ay napaka-importante. Paano natin i-manage yung time, yung talent, yung pressure? Ang sabi nila, napakayaman ng Pilipinas. Napakaliit ng Taiwan. At laging kinukumpara, bakit ang yaman-yaman ng Taiwan to para sa Pilipinas? Hindi kaya how we manage yung time, yung talents, yung treasures. O saan ba napunta yung treasures natin? Hindi ko alam. At hindi ko sasabihin. But let us pray. Let us pray. Pangatlo, nilikha ayon sa kanyang wangis. We became image bearer ng God. Sabi rin sa Genesis 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Okay. Doon sa Genesis, pagkatapos na magkasala ang tao, doon sa chapter 9, makikita pa rin natin, kahit sa nagkasala ang tao, meron pa rin siyang imahe ng Diyos. Sino mang magpaganak ng dugo ng tao, ang dugo ng tao yan ay pagdadalaki ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. At dito po, ang pinakamahalagang parte ng ating pagkatao. Yung Imago Dei. Tayo po'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At kahit na
doon sa panahon na bumagsak sa kasalanan ng tao, hindi ho nawala na tayo po ay nilikha pa rin ayon sa wangis ng Diyos. At ito po ay papasok doon sa tinatawag na justice. No? Ano yung justice? Na papaano magiging pantay at patas ang tingin mo sa tao kahit na yan ay mahirap sapagkat hindi ayon sa kanyang yaman na susukat yung kanyang kahalagahan, kundi kung sino ang imahe na meron siya. Natatandaan mo natin na hinihingan ng buwis si Jesus Christ, di ba? Oh, yung ano sabi ni Jesus Christ? Ibigay. Ano ang nakikita ninyo sa pera? Kanyang imahe kay Cesar. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Sa pera, sino ang makikita mo? Yung tatak ng gobyerno. Ibigay yan sa gobyerno, kay Cesar. Pero sa tao, sino ang makikita mo imahe? Kaya ang tao belong to God. Amen. So, alam natin yung bad news. The bad news, si Adan ay nagkasala, pero yung good news, si Jesus Christ provided salvation. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Jesucristo. So, nagkasala ang tao, pero si Kristo ay gumawa at ginawa niya yung bagay na ating ikaliligtas. No? Siya mismo yung naging kaligtasan natin. So tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at tayo naman ay nililigtas para sa kanyang mas mataas na purpose. So bilang mananampalataya mo ng Panginoon, we are created, okay, and saved for higher purpose. Amen. No? So hindi lamang tayo patungkol sa yaman o patungkol sa paghahanap buhay. Meron pang higit pa doon. No? Tingnan mo natin yung purpose niya. Sa Roma 8:29-30, may kita natin doon that God's purpose is to share His glory. At ito po ay isang katanungan sa maraming mga mag-aaral sa Biblia. Eh di ba, Panginoon, you never share your glory to anyone? Pero when it comes to men, na mga liligtas, ang promise niya, He will share His glory. Amen. At yun po yung, kung medyo, kung kayo nagbabasa at matanong, no, tatanungin nyo. Sabi dito, sapagkat ang mga nakakilala niya nung una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap, at ang mga itinuturing na ganap ay niluwalhati din naman niya. No? Glorified niya. Sa ibang salin, He shared His glory to them. Sa pagkakaunawa ng mas maraming theologian, ang mga Kristiyano ay parang naging buwan na share ng glory ng araw. Di ba yung buwan wala naman talagang glory, wala naman talagang liwanag? Nagiging maliwanag siya dahil tinatamaan ng liwanag ng araw. At yun yung mas malapit na pag-unawa dito na God sharing His glory, na habang tayo tinatamaan ng liwanag ng Diyos, nagliliwanag din naman. Amen. At ano yung process na yon? No? Merong process para doon sa purpose ng Lord na yon. Tayo po ay tinatransform ng banal na Espiritu. No?
At yun po yung kaibahan natin. Last Sunday, merong Q&A, di ba? At may mga pagtatanong patungkol doon sa pagkakasala ng tao, iba't ibang mga kasalanan. Yes! Lahat tayo nagkasala. Yes, no one is righteous. Pero hanggang chapter 3 lang yung no one is righteous. Ng Romans chapter 3 lang. Pagdating doon sa Romans 4, pinakilala na, actually doon sa latter part ng Romans 3, pinakilala na yung righteousness that comes from God. That righteousness is a gift from God. Sa chapter 4, pinakilala, si Abraham, naging righteous siya, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil naniwala siya kay God. And then doon sa chapter 5, pinakilala na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, na binigay niya si Jesus Christ, minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. And then, pagkatapos nyo, yung process na binabago tayo ng Panginoon. Nung tayo binaptize, doon sa Romans 6, tayo ay nakasamang namatay. Yung luma nating pagkatao, kasamang namatay ni Kristo Jesus, yung dati nating pagkatao. And now, we are on the process na tayo po ay binabago ng Panginoon. Nababago yung pananaw natin sa buhay, nababago yung values natin, nababago yung pagtingin natin. Sa totoo lang, is more on restoration nung original creation na tayo po ay binabago ng Lord. Basahin ko po sa 2 Corinthians 3:18. At tayong lahat na walang talukbo ang mukha na nakakakita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. From glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Saan nagmumula yun? Mula sa Panginoon. No? Mula sa Holy Spirit. Nangyayari yun. Sa oras na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagme-meditate, tayo po ay parang humaharap sa salamin. At ano ba ang nangyayari pag humaharap tayo sa salamin? Nagtatanggal lang ba tayo ng kilay? Hindi, di ba? Pag nakikita natin yung mukha natin sa salamin, nakikita natin ano yung mga kailangang i-improve. Ano yung kailangang linisin. At yun yung salita ng Diyos. No? Ang tawag ko ng sanctification, paglilinis. Diba? At pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ay nalilinis tayo. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, umaangat ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi yung pananampalataya dumarating sa paikinig at paikinig ng salita ng Diyos. No? So, doon po, yung lahat ng nangyayari sa atin ay parte, na tayo ngayon na mananampalataya, lahat ng nangyayari sa atin ay parte for that one purpose, to bring us, no, to reshape us, para yung image ni Christ ay mabuo sa atin. No? Yung Imago Dei ay talagang maging dahilan para tayo ay maglingkod sa Diyos. So our competence, mga kapatid, lahat ng bagay, nung tayo ay nagpasarap sa Panginoon, ay all things are done according to God's plan and decision. Doon tayo yung salitang na ang Diyos ay nagahari o yung sovereignty ng God o yung salita na pagpapasako. Kaya tayo nagpapasako dahil alam natin, confident tayo na pag nasa kalooban tayo ng Panginoon, no? Tayo ay nasa pinakamaayos na kalalagayan. Amen. Yun yung nangyari kay Ruth eh. Diba? Yun ang nangyari kay Naomi. Nung nanumbalik sila at bumalik doon sa dapat nilang pagkalagyan, nakita natin na iniangat sila ng Panginoon.
Binago ng Diyos yung gloom ni Naomi, no? Yung kanyang pagkalungkot, pinalitan ng Panginoon ng joy. Okay. Sabi dito sa Ephesians 1:11 and 12, all things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided from the very beginning. Let us then, who were the first to hope in Christ, praise God's glory. At kung mas maunawaan natin ito, mga kapatid, ay ganito. Naririto tayo para yung imahe ng Diyos ay makita sa pamamagitan natin. Amen. Kaya po ang isa sa tawag sa atin ay ambassador of Christ. Pagka ambassador ka, you represent your nation. You are the official representative. Tayo po ay representative ng Diyos. Amen. Tayo po ay image bearer ng God. Ano naman yun, Pastor? Ano yung para sa buhay ko? Yung reflection ng God sa ating pagiging magulang. Paano naging mabuti ang Diyos sa pagiging magulang niya sa atin? Yung reflection ng Diyos doon sa pamamahala. Di ba? He rules and reigns according sa justice and righteousness. With justice and righteousness nagrurule ang Lord. Ngayon, kung ganoon mo tayo, naniniwala tayo na yung pakikitungo natin sa tao ay patas, righteous, at ayon doon sa tunay na kahalagaan ng tao. Amen. Now, try to imagine, no? Try to imagine, what if maraming Pilipino ang image bearer ng Lord? Kung image bearer ka, gagawin mo kayang magnakaw? Hindi eh. Bakit? Kasi pag nanakawan mo ay alam mo na image bearer ng Diyos. Nakuha natin. It will reflect doon sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Paano tayo kumilos, paano tayo gumalaw, paano ang tingin natin na ang pera sa labi ay tools. Paano ginamit ni Jesus Christ ang kanyang kapangyarihan? Ginamit niya ba yon para magkaroon siya ng maraming followers? O ginamit niya, sabi doon sa salita ng Diyos, He went around doing good works, healing. Di ba? Pinapalaya niya yung mga inaalihan ng masamang espiritu. Na tayo po ay magiging part doon sa ginagawang pag-liberate ng Lord doon sa ginawa ng Satanas sa mundo na ito. And that's becoming a real witness na we are image bearer. Image bearer. Na kung tayo po ay nabubuhay, nawa nakikita ng tao si Kristo sa atin. Amen. Kung tayo naglilingkod, nakikita ng tao si Kristo sa atin. Amen. At ito po ay hindi natin magagawa lang, kaya na yung process, the Holy Spirit is the one working in us. Yung Word of God ay tools para doon sa transformation na yun. At tayo po ay mamumuhay na hindi tayo namumuhay para lamang maghanap buhay o yung haba. Kundi kung tayo may pagkatiwalaan ng Diyos ng kapangyarihan o pwesto o saan man o talino o lahat ng yon ay para sa kanyang kalwalhatian at upang maipakita yung kanyang paghahari dito dahil ikaw ay image bearer ng Lord. Amen. Hindi kailangan nasa safe place ka kasi ganoon ang
Daniel, ganoon ang Joseph. They become image bearer na ang nakikita ng tao, yung Diyos na kanilang pinananampalatayaan. At naman ganun din po tayo. Na sa awat biyaya ng Diyos, saan man tayo naroon, nakikita ng tao ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, si Kristong nagligtas sa atin. Tayo po'y manandali ang manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama namin mapagpala, kayo po ay mapagmahal, kayo po ay lumikha ng langit at lupa. At higit sa lahat, nilikha mo kami. Nilikha mo upang mamahala, nilikha mo ayon sa iyong wanis. Nawa, O Diyos, sa aming paglalakbay dito sa lupa, patuloy ka namin mabigyan ng kaluwalhatian. Patuloy kami, O Diyos, na maging buwan na pinapakita ang liwanag na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.